Yan, sa magandang umaga sa inyo mga kamamaw. Siyempre, ano tayo ngayon, gumising tayo maaga dahil ipapasa na natin lalakarin na natin yung ating T4 o yung tinatawag nilang Statement of Remuneration Paid. So ano ba yun? So yun mga kamamaw, yung binayad sa yung employer ng 1 year. So kumbaga usapan tax tayo yan. Ayun, ipapasa na namin para malaman natin. Usual, malalaman mo doon pagkatapos mo paayos yung T4 mo, kung malalaman mo kung magbabayad ka ba, kasi automatic yan, kasi mandatory talaga yun na kailangan ginagawa yearly. So nagsisimula siya ng February at I think natatapos siya ng April. So yun, so kailangan na natin paayos na ngayon para at malaman natin kung magbabayad tayo or may grocery, kung magbabayad tayo or yung may pang grocery tayo mamaya. So ay pupunta tayo kay Perosa. Usually doon kami lagi nagpapaayos ng tax. Ayan, let's go. Ayan mga kamamo, nandito na tayo kay Perosa. Ayan, ito tayo papaayos na ng tax. Ayan. Usually talaga mga kamamo pag marami ka, lalo pag marami kang trabaho, kaya di rin advisable yung sobrang dami mong trabaho, minsan nagbabayad ka pa sa tax mo. And then usual, mas maganda kung pagdating mo dito is magpanagdag ka na ng kaltas, para at least sa yearly na darating is it's either may makuha ka o wala ka na lang bayaran. Kala nyo ba ay magkakapera na si kamama, magkakapera si kamama? Hindi natin sigurado kung meron tayo ngayon. Wala. Siguro kung marami kang anak. Mga kamama, yung nandito sa clerk yan. Si Jo, asawa ni RG, yung nagtatato sa atin. So tingnan natin kung kasi usual last year alam ko minako pa rin naman ako, kasi nagpapa-add ako ng pero hindi siya kalaki yan, hindi siya malaki. Ang mahalaga kasi mga kamama, gusto ko lang talaga every time na padating ng taon na yan, wala kang babayaran. Kasi mahirap na kung wala kang wala kang extra budget Kasi minsan na-experience ko from the past, nangyayari naman doon sa dating nagpapaayos ako, parang nasobra siya ng calculation. So nangyari, hindi ka makakatakas ito, walang dito, walang akala mo ay nakakuha ko ng ganitong kalaki ng pera ko. Huwag kang matutuwa ng ganoon, hindi rin sigurado yun. Nangyayari ngayon, nakuha ka man, for example uy, nakakuha ko ng 3,000, ka magpakampante hanggat pagkatapos itong February na ito na nilakad mo yung T4 mo, maghintay ka hanggang December, automatic yan, mag-i-email sa'yo yung CRA na nasobrahan sila ng bigay sa'yo, babawiin nila yun. Walang takas dito mga talagang kumbagay naka-monitor lahat yan. Although kung may makuha ka, hindi ka secure na talagang ini para sa'yo. Misa kasi yung nagpapakompute o yung kumukompute ng mo is misa nagkakamali, nagkakaroon ng error na kasi na-experience ko yun itong kay Perosa, kasi parang 4 na taon pa lang kaming dito pero nung dumating ako dati sa iba kasi ako nagpapaayos, kaya iba pa rin yung tag dito. Hindi ko sinasabi dun yung sa kabila ay kay Kuya Alan yun dati, okay di naman siya, pero dito sa na-experience ko kay Perosa, wala pa naman na point na parang nagbayad kami kasi nga nasobra ng computation. Yun lang na kaya dapat ingat din. Tsaka iba pa rin yung magkakaiba din kasi minsan mga kamama yung mga naglalakad. At wala yan, na-experience ko medyo malaking bigay yung na-experience yung kaya alam may times na malalaki. Kaso nga lang may hindi naman lahat, hindi naman may panahon lang na hindi ko alam kung isang beses nangyari sa akin yun na nasobrahan daw. So nagbayad pa ako ng magkano rin yung binalik. Kaya walang ligtas pag nagpapa ng tax. Na ilan yan? Ba't parang dami mo na Ayan dito kay Perosa, basahin natin. Pwede mangyaram ng
ng folder. Ganun lang ako. Babasahin ko lang. Ito kay Perosa, nag-aayos siya ng tax return, insurance, bookkeeping, payroll service, notary public, investment, RESP, RRSP, TFSA, CCTV application, business, corporation registration, financial statement, application and form filling and drafting. Yeah, yun yung mga ino-offer niya, no? Di Perosa. Perosa baka naman. Pinasa ko na lahat. Then maghintay tayo kasi usual talaga. Dapat mas maagang kang pumunta dahil sa dami ng empleyado nagtatrabaho dito. Lahat yan nagpupunta dito. Tsaka mahaba pila. Pangalan ka sa pila pa. Oo, hindi na banggit. Tsaka ning kilala si Perosa dito sa Saskatoon. Pag magpapalakad ka naman ang tax mo. Ayan, dati pa ito. Nung wala pa si Mrs. Ang pinapasa kong tipor is 3. Kasi dati nagtatrabaho tayo ng cleaning tayo, nagko-co-op warehouse tayo, tapos nagbe-berry bar tayo. So every year inaabangan ko pa yung dating ng tipor kasi hindi naman pare-parehas yung sabay-sabay yung pagbibigay sa ng tipor ng employer mo. So hintayin ko pa yun, 3. Ipunin ko yung 3 kong papel, tapos papalakad ko pa siya. Na yun, kasama ko dito si Jacob. Hello. Hi ka? Oo. Tawad Makulit siya. So ininintay ko pa dati yung ngayon isa na lang ang tipor ko sa co-op na lang. Hindi rin biro magtatlong trabaho na napakahirap, lalo number 1 ang kakainin sa'yo kung hindi ka parang wala kang idea paano yung sa tax mo is mangyayari. Ang laki ng babayaran mo yearly, lalo pag mga madadalas mag-overtime. Alam ko pag malakasan ng overtime mo tapos hindi naka-ayos yung pagpapakaltas mo ng or hindi ka nagpalagdag ng tax na kuyari ka sigurado. Usually yung mga dito mga kamamaw, ang mga naririnig natin na naku, grabing magbayad ng tax, as in bayad sila. Usually yung mga nurse, yung mga may mga kakilala tayo na kaibigan nila yung tatrabaho sa ospital, yung mga malalaki talaga sweldo na grabe yung magbayad daw sila ng tax. Pinaririnig ko 3,000, 5,000 sabi ko, paano mo kukunin sa bulsa mo yung oo nga, nainip na nagsasalan din yung ninang kasi niya yun si Jo. Nainip na, nilibang niya yung sarili. Yun, mga ganun kalaki yung binabayad nila. Isipin mo saan kuhugutin yung 3,000 to 5,000 pag pagbayaran ng tax. Kaya iba pa rin yung pag ka ngayon, wala kang babayaran, di ba? Yun, okay na doon sa wala kang babayaran kahit na wala kang makuha, kaysa yung magbabayad ka pa ng malaki. Yun. Kaya sabi sa inyo biro ang sobrang sipag or sobrang sipag talagang kahit sa trabaho. Every year talagang tatagain ka sa tax. Yan, kaya akala nyo ay kakapera na si mama, may tax naman. Hindi, malalaman natin mamaya. We'll see. Ayan, tapos na kayo mga kamama na good news. Ayan, shoutout pala kay at Tyke012. Yan, tinatanong niya kung nagtrabaho daw ba ako sa Robinson's Ermita, Tigya Arthritis. Oo. Kaya naalala ko yung nag-comment siya, nakita ko yung picture niya, parang pamilyar. Ayan, shoutout sa'yo. Ayan, si Kuya Jerwin ng Tigya Arthritis Malate. Ayan, shoutout sa'yo. Ayan, tapos ay nang pala mga kamama. Papanginintay natin si Mrs. kasi pumasok pa Good news, may pang grocery tayo mga kamama. Hindi tayo magbabayad, kaya celebrate natin yan. Bili tayo ng Starbucks. Yan, salamat ang babayad. Yun na naman ang maganda doon. Hindi na bali hindi ka makakuha ng malaki basta hindi ka lang magbabayad. So ngayon may pang grocery na tayo. So kung ko na lang, ipambili ko na lang ng mga dilata
i-stack ko na dun sa bahay at ngayon para at least pag tinatamad magluto at ngayon pumapasok na tayo, hugot na lang tayo ng delata. Thanks, Jo! Okay, tara na. Hugot na lang tayo, may pambili na kami ng delata ng bis. Hindi ka ba masaya? Wala tayong babayaran. Pero may pang grocery tayo, pambili tayo ng mga delata. Bibili tayo ng spam. Bibili tayo ng sardinas. Bibili tayo ng kahit ano. Yan. Dahil mo lang kami sa Dahil mo lang kami sa susi. Dahil mo lang kami sa sa Starbucks, bili ka ng kape. Ayun, may pa Starbucks na si Kamamaw. Yan. Sarap. Nabawasan lang konti yung natin pang grocery natin ibig sa 150, 100 na lang. 130 na lang. Ko na lang yung nakuha natin yung pang talaga, pambili na lang ng mga dilata natin. Ayan, salamat tayo. At hindi tayo nagbayad. Hindi ako naghahangad ng malaki kung ano. Basta wala lang bayaran, okay na sa akin yun. Kaya mga kamamo, ayan. Nagbumili lang si Mrs. sa La Pamilya, may binili lang ng pang-ulam, tapos magluluto siya. And then syempre, papasok na ulit sa trabaho mga kamamaw. See you later! 1 year later. Yan mga kamamaw, pasok na muna tayo. Yan mga kamamaw, tumambay muna ako sandali at medyo maaga-aga pa. Ano lang, di ba, ang bilis ng oras ko. Dahil pag nakita yung vlog, gigising ako, bibilin lang ako, tapos mamaya papasok na ako. Kung mismo siguro yung iba nanonood parang ang boring naman ang buhay ni Kamamaw sa Canada. Pasensya na po kasi ganito lang talaga kami dito. Talagang bahay trabaho. Wala namang iba na pupunta ko, sakali lang na may libreng oras, nagmamasyal ako. Syempre pinapakita ko sa inyo kung ano meron dito sa Saskatoon. Kaya dun sa mga nagko-comment tsaka nagla-like nung ng video ko, nagpapasalamat po ako sa inyo. Taos puso po ako nagpapasalamat sa support ang binibigay sa akin sa YouTube channel. So sa mga hindi nagla-like, baka naman palike na lang po nung malaking tulong na yun sa ating YouTube channel. Papasalamat po ako sa mga subscriber natin na nandiyan palagi para sa akin. Same time, nakapag-file na ba kayo ng tax nyo? May nakuha ba kayo? O magbabayad kayo? Yaminin. Yan, kaan talaga na dito. Kailangan mo talagang i-file yung tax mo dahil hindi mo naman matatakasan yan Talagang kailangan mo magbayad kung talagang magbabayad dahil may mga bagay dito na pag nag-apply ka kasi, pag may in-applyan kang isang bagay, automatic kasi kasama dun sa mga tanong doon, bago ka ma-approve, bago mo makuha yung in-applyan, tinatanong ako, nagbabayad ka ba ng tax? Tapos tatanungin ka rin kung when was the last time na nagbayad ka ng tax, kung talagang medyo nawalan ka ng trabaho. Yun ang talaga tatanungin talaga, hindi ka talaga makakalusot dito. Part ng iyong buhay Canada ang pagbabayad ng tax. Pero syempre, papasalamat tayo, nandito tayo dahil nabiyayaan tayo ng Panginoon makarating dito sa Canada. Hindi man tayo sobrang rangaya ang buhay, pero kahit pa paano, masasabi ko malaking tulong talaga itong Canada para sa akin na nakakapagpadala tayo, nakakatulong tayo sa magulang natin. Kasi yung mga anak ko sa Pilipinas ayun, kaya paano napapag-aral natin sa private school. Kaya nagpapasalamat pa rin ako dito sa Canada at syempre sa Panginoon sa taas. Hindi na tayo pinapabayaan. So ayan na. Paano na? Trabaho, wala na, boring, di ba? Pero minsan papasyal ka naman kayo pag na available tayo, pero hintayin nyo ngayong linggo. May sorpresa ako sa inyo. Hindi ka muna sasabihin. Para at papaisip kayo, ano kaya surprise ni Kamamaw sa this week? Basta maganda may pupuntahan tayo at sigurado magugustuhan nyo, lalo na ako. Isa sa mga pangarap ko since dumating ako dito, kaya samahan nyo ako. Maraming salamat mga Kamamaw. Takoy papasok na.
kailangan na mag-focus muna sa trabaho at kakabalik lang natin. Maraming salamat. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.